Nagtatawanan ng dalawang binatilyo na sina Juanito at Eman na makasalubong ang dating albularyo na si Mang Tingko. Payat, mahaba ang maputi nitong balbas. Maging ang buhok nito na mahaba na rin dahil sa ilang taon nang hindi man lamang nagugupitan. May dala itong sako na naglalaman ng mga napulot niyang niyog na nahuhulog sa mga kaniyugan upang gawing kopra. Mang Tingko, isusumbong namin kayo sa may-ari ng niyog na yan. Mukhang hindi na kayo namumulot niyan eh. Inaakit nyo na yata ang mga niyog. Punong-puno at siksikan na sila sa daladala nyong sako oh. Kaya nga, pag nanakaw na yan eh. Pagkatapos ay nagtawanan ng dalawa. Napatigil si Mang Tingko na nooy buwat-buwat ang sako sa kanyang likod. Mabigat pero kailangan. Nilingon niya ang dalawa. Ayos sana niyang patulan pero hindi na makatarungan ang sinasabi nila. Ito na lamang din ang kanyang pinagkakakitaan para mabuhay. Tapos ay isusumbong pa pala nila ito. Napansin ng dalawang binatilyo ang seryosong titig sa kanila ng matanda kaya nawala ang pagtatawanan nila. Nakaramdam sila ng takot. Ang namamaratang ng maling akusasyon ay may kaparusahang matatanggap. Maaaring kahit hindi sa mundong ibabaw, ngunit sa kamatayan. Ani Mang Tingko. Napalunok ang dalawa. Tayo na pare, baka mamaya niyan gumawa na naman siya ng epidemya sa bayan natin. Tara na nga Juanito, baka makulang pa tayo ng walang kwentang albularyo na yan. Sagot naman ni Eman. Pagkatapos ay nagsitakbuhan na ang dalawa. Kaya naman nagpatuloy na sa pag-uwi si Mang Tingko. Bagamat matanda na pero hindi naman may kakailangang kalakasan ng katawan niya. Nasa 75 taong gulang na. Marami siyang nadadaan ng bahay. Pinagbubulungan at pinagtatawanan siya pero dinededma lamang niya. Wala siyang panahon para patulan ng mga yon. Nakakawala ng malasakit ang mga tao na pagkatapos mong tulungan na ikaw pang magiging masama sa huli. Pero kahit papaano'y kinakatakutan pa rin siya dahil inaakala ng mga tao roon na siya ang may gawa ng epidemyang 2 taon nang nakakaraan. Lolo, ang dami niyong dalang niyog. Saan kayo kumuha ng ganyang karami? Tanong ni Totoy, ang batang inampun niya. Ibinagsak ni Mang Tingko ang sako ng niyog. Pumaroon pa ako sa sityo ng San Pablo. Wala na halos mapulot dito sa ating barangay. Ang layo na nun lo ah. Paano nyo naman na kayang magbuhat ng ganyang kabigat na sako sa mahabang daan? Natawa na lamang si Mang Tingko sa kanyang apu-apuan. Ehersisyo ko na rin kasi to kaya malakas ang katawan ko. Sige na apo, naghanda ka ba ng pananghalian natin? Kailangan mo kong tulungan magbalat ng lobi mamaya. Masayang inakbayan ni Totoy ang kanyang lolo. Oo naman po, nagtanim rin ako ng mga gulay sa likod bahay para mas lumakas na rin ang katawan kagaya nyo. Si Totoy ay anak ng matalik niyang kaibigan na si Timyong. Ito lamang ang hindi naniniwala na hindi siyang nagdulot ng epidemya sa barangay nila. Kahit isa ang asawa nito sa natamaan ng sakit at ikinamatay rin, hindi niya sinisisi si Mang Tingko. Kaya noong siyang namatay, si Mang Tingko ang ipinagkatiwala niya na kumupkop sa anak niyang si Totoy. Kahit papaano'y may katuwang sa buhay si Mang Tingko, lalo pat sing bait ng matalik nitong kaibigan si Totoy. Parang napalitan na rin ang kanyang anak na namayapa rin dahil sa epidemya. Habang kumakain sila napansin niya ang mabagal na pagsubo ni Totoy. Kilala niya ang 15 anyos na binatilyo kapag ganoon ang inaasal niya. May itatanong ka ba? Itanong mo na. Napaubo ang binata kapag hindi mapakali ang mga kamay. Para bang mabigat ng tanong na sasabihin niya sa kanyang lolo. Lolo, alam kong hindi po natin ito na pag-uusapan. Kasi alam kong masakit para sa inyo ang nangyari 2 taon nang nakararaan. Tungkol ba sa epidemya na lumipol sa buhay ng karamihan ng ating kababaryo? Mahinang tumango ang binatilyo na tila iniestima kung komportable ba ang kanyang lolo na ikuwento ang masakit na nakaraan na kumitil sa buhay ng pamilya nila at sumira sa pangalan niya. Hindi po ako naniniwala na naghiganti ka sa mga kababaryo natin kasi hindi nyo rin naman gagawin yung kinaama, hindi ba? Alam ni Mang Tingko na inaantay ni Totoy na malinawan sa lahat. May kaunting agam-agam ito na may kinalaman siya sa epidemya. May kasalanan pa rin ako. Biglang natitigan ni Totoy ang kanyang lolo
Sumisikip ang kanyang dibdib at nanginginig rin ang kanyang kamay dahil sa sinabi nito na parang pag-amin na rin. Ano pong ibig niyo sabihin? Na totoong naghiganti rin kayo sa mga kababaryo natin dahil sa pagkamatay ng inyong asawa at anak? Nakahanda ng madurog at magalit si Totoy. Kung mas nagsaliksik pa ako ng malalim, baka naagapan ko pang nangyari kasi marami nang namatay bago natukoy ang dahilan ng kamatayan ng nakararami. Hindi bastang epidemya ang lumipol sa ating mga kababaryo, maging kay Ed na anak ko, kung hindi isang matrukulan. Medyo lumuwag ang pakiramdam ni Totoy nang marinig yon. Hindi niya kakayanin kung may kinalaman talaga ang itinuring niyang lolo, lalo pat nakasama niya ito ng 2 taon. Hindi niya ito kinompronta bilang matalik na kaibigan ng kanyang ama. Respeto na rin sa namayapa niyang ama na naniniwala na walang kinalaman si Lolo Tingko. Mabuti na lamang at hindi na sayang ang paghihintay niya ng mahabang panahon na may tanong rito kung ano ba talaga ang katotohanan. Ano po bang matrukulan? Yun po ba yung epidemya? Umiling si Mang Tingko. Inubos muna nila ang kanilang pananghalian. Nagtimpla ng kape si Totoy at umupo sila sa teresa ng kubo. Doon na itinuloy ni Mang Tingko ang kanyang kwento. Ang matrukulan ay isang aswang. Naghahatid ito ng sakit sa maraming tao. Hindi ito sumisipsip ng enerhiya kung hindi kumakain ng laman ng tao kapag namatay na ang biktima at maging bangkay. Nahirapan ako malaman na isa itong aswang dahil sa hindi ito lumalabas sa kabilugan ng buwan dahil takot ito sa liwanag nito. Tuwing may araw, sa anyo ng isang anino ito lumalabas at nagbibigay ng sakit gamit ang kanyang hininga at ang laway nito'y nakakalason. Kaya mahirap siyang matukoy dahil kaya niyang mag-anyong anino. Nauna niyang nabiktima si Ed, ang anak ko, dahil siniguro niya kung matutukoy ko ba siya. Kaya nang umalis ako at magsaliksik, nagasik na pala ng lagim sa ating baryo ito. Hindi ko naman ginusto na mamatayan at mamatay ang mga kababaryo natin. Bumulatay ang lungkot sa mga mukha ni Mang Tikyo. Nasaktan si Totoy para sa kanya, gayong nalaman niya ang totoong salarin. Bakit po natigil ang pananalasa ng aswang na yon? Gayong anino lang po pala siya. Napas lang ko na siya, apo. Tinapos ko na ang pag-aasik niya ng lagim. Napas lang nyo na po pala, bakit ikaw pa rin ang sinisisi nila? Dahil hindi sila pamilyar sa ganoong aswang. Akala nila gawa-gawa ko lang, palusot ko lang daw. Isa pa'y gusto lang ng mga tao'y may masisisi at mapagbunto na ng galit. Basta ako, Lolo, naniniwala ako sa inyo at gusto ko rin pong matutong manggamot, kaya hindi po ako nagkakasakit dahil sa inyo. Balang araw, malalaman nila na mali ang akusa nila sa iyo. Ginulo ni Mang Tikyo ang kaniyang buhok. Kung gusto mo talaga matuto, tuturuan kita. Nang matapos silang uminom ng kape, ay nagsimula na rin silang magbalat ng lubi. Sa kabilang banda, dumating sina Juanito at Eman sa bahay ng kapitan, kay Kapitan Saldi. Ang may-ari ng niyugan, sinumbong nila na nagnanako ng mga niyugan salot na albularyo. Pero alam ni Saldi na nakapag-ani na sila ng niyugan noong nakaraang buwan pa, kaya imposibleng may mga matatandang niyug pa na maaaring maakyat ng matanda. Ngunit dahil nakasanayan na namumulot ng niyog si Mang Tingko, inisip nito na baka nagtago ito sa mga damuhan ng ilan noong nag-aani sila. Kaya nagpatawag siya ng pulong upang mapag-usapan na paalisin si Mang Tingko sa kanilang baryo. Pero wisyo na ang matandang yan. Dapat magkaisa na tayo para mapaalis siya. Ano, kailangan ba nating magprotesta? Anunsyo ni Kapitan Saldi. Kung ganyan rin naman ang ginagawa niya, may sapat na tayong dahilan para maitaboy siya sa ating baryo. Hindi porket nanggagamot at nakakatulong siya nun, may karapatan na siyang idamay ang pamilya natin. Napakapitan din niya ng epidemya. Dapat noon pa napalayas na siya rito Ani Buyong na isa sa mga residente. Kung ganoon, pupunta tayo sa kanyang kubo mamayang gabi upang sugurin siya at upang mapaalis na siya sa ating baryo. Paano kung gawin niya ulit yung ginawa niyang sakit dati? Nakakatakot kasi yun. Nakakabulok ng laman hanggang sa mamatay ang matatamaan ng sakit nito. Komento ni Lucela. Nagkatinginan ng mga residente at nagbulungan. Bumulatay sa mukha nila ang pag-aalala sa nakaraan kung saan nakakatakot ang imahe na tumambad sa kanila.
Sa bawat matamaan kasi ng sakit, unang nabubulok ang laman, pagkatapos ay gumagapang ito sa balat na para bang buhay na naaagnas na tao. Hindi naman natin siya pwedeng mapaslang kasi kasalanan yon sa batas. Kukomprontahin lang natin siya sa kasalanan ginawa niya upang wala na siyang masabi. Ani Saldi na para bang napakasigurado nito na nagnakaw talaga si Mang Tingko. Kung gayon ay sumugod na tayo mamayang gabi. Gatong ni Buyong na halatang anlala ng galit nito sa matanda. Kundangan kasi ay nawala ang mga magulang niya at mga kapatid ng dahil sa epidemya. Datapot marami pa rin ang nag-aalangan sa pagsugod sa matanda sa kadahilan ng baka gantihan din sila nito. Subalit wala silang magagawa dahil mas marami ang gustong sumugod. Walang kaalam-alam si Mang Tingko at Totoy sa binabalak ng mga kababaryo nila mamayang gabi. Kinagabihan, habang nagluluto sila para sa kanilang hapunan, may bumulong kay Mang Tingko sa kanyang tainga. Ang masayang paghahanda ng maglolo ng hapunan ay naudlot ng dahil sa mga paparating na tao. Apo, doon ka muna sa likod ng bahay. Kung sakaling may mangyaring gulo, tumakas ka at wag mo na akong tulungan. Nagulat naman ng binatilyo sa inaasta ng kanyang lolo, pero base sa babala nito, alam niyang may nararamdaman itong panganib. Agad niyang sinunod ang kanyang lolo at kapag ay nagtago sa likod ng bahay. Ilang minuto lamang ang lumipas ay may naririnig na sila, mga yabag na mga tao, patungo sa kanilang kubo. Ngunit nagulat ang mga tao lalo na si Kapitan nang makita si Lolo Tingko na nakaabang nasa labas ng kanyang kubo. Nakahalukip-kip ang mga braso at mukhang alam na nito na siya ang pakay ng mga yon. Mabuti naman at hindi mo na kami pahihirapan pa. Magugulat na sana kami dahil nakaabang ka na. Pero ano bang imposible sa'yo? Ang mga demonyo nga, kaya mong ikalat sa ating baryo. Sambit ni Kapitan Saldi na tila ng uuyam. Diretsahin mo na ako. Ano ang pakay nyo't naparito kayo? Kahit natatakot ay hindi nagpatinag sa mga titig ng albularyo ang kapitan. Matapos kang magkalat ng epidemya sa ating baryo, hinayaan ka namin na manirahan at maghanap buhay sa aming lupain. Subalit sumusobra ka na dahil nagnanakaw ka na ng mga niyog. Pinapatalsik ka namin sa aming baryo. Sino ang nagsumbong sa iyo? Yung dalawang binatilyo? Napalunok si Joaquin at Eman sa likod ng mga tao. Gusto nilang maglaho ng mga oras na yon dahil baka sila pa ang paginitan ng albularyo at unahing ipapaslang. Hindi na importante yon. Umalis ka na lamang dito sa lugar namin. Ngumisi si Mang Tingko na ikinabahala ng lahat. Sa sitio San Pablo ako nanguha ng niyog. Nakarating ako sa baryo natin na puno na ang laman ng sakong daladala ko. At kung gusto nyo ng saksi, tanungin nyo ang kapitan doon na hindi ko naman kaano-ano. Pinalampas ko ang mga paratang nyo sa akin noon. Ngayon hindi ko na palalampasin to. Dahil dito ako pinanganak at dito na ako mamamatay. Nagbabanta ka ba? Palalampasin namin to. Pero ito ang sinasabi ko. Bawal ka nang mamulot ng niyog sa lupain namin. Pero wisyo. Matapos yun sabihin ni Kapitan ay umalis na sila. Medyo napahiya siya sa parte kung saan hindi niya napatunayan na nagnanakaw ng niyog ang albularyo. Napagalitan patuloy sina Eman at Joaquin dahil sa maling sumbong nila. Apo, halika na, pumasok ka na dahil wala na sila. Pumasok naman ang binatilyo. Hindi niya maiwasang maiyak at yumakap sa kanyang lolo. Natakot siya na mawala ito sa kanya. Mukhang gumagawa na sila ng paraan upang mapalaya sa kurito. Kaya naman, ituturo ko sa iyo ang mga nalalaman ko sa panggagamot. Nang sa gayon kahit mawala ako, mayroon kang magiging layunin sa buhay. Huwag niyo pong sabihin yan, Lolo. Gusto ko ho kayong makasama pa ng matagal. Sasabihin ko sa kanila ang totoong nangyari. Huwag na, makinig ka na lang sa akin. Ayoko madamay ka pa sa kapahamakang ito. Wala nang nagawa si Totoy kung hindi ang sumunod na lang din. Ipinagdasal niya na sana'y matauhan ng kanilang mga kababaryo. Kahit ganoon ang mga ito sa kanila, itinuro pa rin sa kanya ni Lolo Tingko na huwag hihiling ng masama sa kapwa-tao. Simula rin ng gabing yon, pinag-isipan na ni Mang Tingko kung paano niya may papasa sa kanyang apo ang mga nalalaman niya kung sakali. Matagal na siyang tumigil manggamot. Hindi na niya kinaya ang mga nilalang na minsan ay tumutulong sa kanya sa panggagamot. Pero ngayon,
Ibabalik niya ang karunungan niyang taglay upang maisalin kay Totoy. Sa kailaliman ng gabi lumabas si Mang Tingko, hindi para magpalamig kung hindi tunguhin ang bundok pagdadagsaan. Ang bundok na yun ay delikado, may mga engkanto at kung ano-anong nilalang na hindi nakikitang nakatira roon. Gamit ang suloy binagtas niya ang delikadong daan upang puntahan ang sagradong puno ron na walang may alam maliban sa kanya. Lumalabas lamang yon tuwing hating gabi, ngunit hindi yon basta-basta nagpapakita, liban kung maalam ka sa ritual ng pagbubukas ng ikatlong mata. Habang binabagtas niya ang kabundukan ay nakaramdam siya na para bang may sumusunod sa kanya. May mga presensya siyang nararamdaman pero hindi siya natatakot. Alam niyang mababang uri lang ng engkanto ang umaaligid sa kanya. Naghihintay lamang ng pagkakataon na magkamali siya upang mapaglaruan. Kalaunan, nakarinig siya ng ekek sa paligid. Mukhang paglalaruan siya ng maliit na nilalang na yon. Makukulit at maliliit na engkanto. Magagandang nilalang ang ekek subalit wala siyang oras para sa mga yon. Kailangan niyang makarating sa bahaging malumot ang mga kapunuan. Subalit nang makarating siya sa munting ilog na wala roon ang mga bato na dapat ay inaapakan ng tao, napailing na lamang si Mang Tingko. Nilublob na lamang niya ang kanyang paa sa tubig. Wala siyang sapin sa paa kaya ramdam niya ang mga tusok ng ilang matatalim na bato, subalit nagpatuloy pa rin siya. At dahil alam ni Mang Tingko na gagawa naman ng kalokohan ng ekek na nakasunod sa kanya, tumigil siya sa paglalakad. Pasensya na kaibigan, subalit wala akong oras na makipaglaro sa iyo. May importante kong pupuntahan kaya sana'y pahintulutan mo ko. Wala akong masamang intensyon sa pagpunta ko rito. Kung hindi ka titigil, mapipilitan akong buwagin ka. May asin akong dala-dala. Pakiusap at babala na rin ni Mang Tingko. Narinig niya na papalayo na ang huni nito. Hudyat na tinantanan na siya. Nagpatuloy siya sa pag-akyat. Ang bundok ay mayuwaga at inaalagaan ng mga diwata. Hindi basta-basta ang pag-akyat rito. Kapag ayaw nilang may umaakyat, magpapaulan sila ng malakas. Pero sa kaso ni Mang Tingko, ambon lamang ang iginawad sa kanya. Medyo naging madulas ang daanan niya. Mabuti na lamang at suluan dinala niya at hindi siniga ang dahon ng niyog. Kung hindi panigurado siyang mawawalan ng liwanag, nagpatuloy siya kahit halos madulas na siya. Nagsilabasan na rin ang mga limatok na nagsidikitan sa kanyang balat. Hinayaan niya lamang ang mga ito. Di nagtagal ay nawala rin ang ambon. Tila hinayaan na siya ng diwata na makaakyat. Nakarating siya sa wakas sa may mga lumot na kapunuan, subalit hindi yun ang gusto niyang makita. Ibinaba niya ang kanyang sulo. Wala siyang maramdaman sa paligid na ibang nilalang dahil wala namang makakalapit roon kung hindi pinapahintulutan ng engkantong may-ari ng teritoryong iyon. Umupo siya at nagdasal ng Latin. 10 minuto rin siyang hindi gumalaw at nakapikit lamang hanggang sa magliwanag ang paligid, subalit hindi pa rin siya dumilat. Nakarinig siya ng maliliit na tunog. Pagkatapos ay nagdasal siya sa Diyos bago tuluyang dumilat. At ganoon na nga, bumungad sa kanya ang puno ng belraya. Napangiti siya, lalo na nang magpakita sa kanya ang pamilyar na engkantada. Napadalaw ka, Mang Tingko. Matagal-tagal na rin noong nagpakita ka rito. Hindi ka pa rin nagbabago. Busilak pa rin ang iyong puso. Ang puno ng belraya ay malugod ka pa rin tinatanggap. Bati sa kanya ng engkantada na may napakagandang wangis. Maputi at nakasuot ng malalaking alahas at magagandang kasuotan na kumikislap. Nais ko lamang ipagkatiwala sa iyo ang apo ko. Ipapasa ko sa kanya ang aking karunungan. Kaya kung maaari ay gusto kong maibalik ang mutya ng buhawi na ipinatago ko sa iyo. Tumingala ang engkantada sa puno ng belraya at napailing na tila ba nalalaman nito ang sitwasyon ni Mang Tingko. Ang mga taong walang utang na loob at may kinakalawang na puso ay magdurusa. Alam ng punong ito na hindi mo yun kagustuhan, subalit hindi namin nahayaan na mapahamak ang kagaya mo. Hayaan nyo na. Marahil ipagpasa Diyos ko na lamang ang kapalaran nila. Ang sa akin lang ay makatulong ang maiiwan kong apo dahil busilak rin naman ang kanyang kalooban. Hindi na nagsalita ang engkantada dahil ayaw din naman niyang kontrahin ang mabuting albularyo.
Inilahad nito ang kamay at sumulpot roon ang mutya ng buhawi. Heto, ang kabutihan mo'y panatilihin mo. Ang punong ito, ang babala sa lahat. Pumikit ka. Utos ng engkantada na siyang ginawa ni Mang Tingko. Pagdilat ni Mang Tingko'y nasa harapan na siya ng kubo. Maputik ang kanyang paa at sa paanan nito'y naroroon ang sulo. Binuksan niya ang kanyang palad at naroon ang bilog na puting bato na may guhit na parang ipo-ipo sa gitna. Naramdaman niya ang pagpasok ng enerhiyang yon sa kanyang katawan. Ibinulsa niya yon at nagpatuloy na sa pagpasok sa kubo. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bagyo ang dumating sa baryo. Umagang-umaga pa lamang, nagising ang maglolo na malakas ang hangin sa labas. Maging ang ulan ay tila nagbabanta ng kapahamakan. Sobrang lamig at umahampas ang bawat kapunuan sa bawat isa. May mangilan-ngilan na nagtutumbahan pa. Subalit sa parte kung saan nakatirik ang kubo ni Mang Tingko, tanging ulan lamang ang umaabot sa kanila. Walang malakas na hangin ang gustong liparin ang kanilang bubong. Pambihira, Lolo, bakit may bagyo? Kahapon naman walang bakas na uulan. Ang ganda pa nga ng panahon. Teka, nakita niyo yon? May mga bubong na nagsisili para, no? Bakit yung mga puno sa katabi natin hindi man lamang umaalog? Manghang saad pa ni Totoy. Ibinigay niya ang tinimplang kape sa kanyang lolo at pinagmasdan nila ang nangyayari sa labas. Hindi nagsalita si Mang Tingko. Humigop ito ng kape at kapag kuway sinabihan ng apo na manatili lamang sa kubo at huwag na huwag lalabas. Dinala ni Mang Tingko ang kanyang itak na nakataklob. Isinukbit sa kanyang tagiliran at binagtas ang daan patungo sa kanilang mga kapitbahay na may kalayuan sa kanila. Lo, saan kayo pupunta? Masyado pong delikado, baka mapano ho kayo. Ayos lang ako, apo, diyan ka lang dahil may paparating na buhawi. Nakaramdam ng takot ang binatilyo pero sumunod pa rin siya sa kanyang lolo. Nagugulat na lamang siya sa kung paanong magkakaroon ng buhawi ni minsan walang buhawi ang dumaan sa kanilang lugar. Alam niyang pumaroon ang kanyang lolo upang tulungan ang kanilang mga kababaryo. Datapot gusto sana niya itong awatin at sabihin na tama lamang yon sa mga taong wala namang mga utang na loob. Pero nagantada na lamang siya. Pinuntahan niya ang altar at kagaya ng turo sa kanya ng lolo niya, dapat laging humiling na nakakabuti sa lahat. Samantala, dumating si Mang Tingko sa kanyang mga kababaryo. Bahagya pa siyang nagulat nang makita ang sinapit ng kanilang mga tahanan. Bukod kasi sa nilipad ng hangin ng kanilang mga bubungan, maging ang mga dingding ay wala na rin. Maraming nagsilikasan, bata, matanda, dalaga, binata, lahat ang binabagtas nila ang bahay ni Kapitan Saldi. Sa bahay ko, doon kayo magtungo, ligtas roon. Pangungumbinsi ni Mang Tingko pero walang nakinig sa kanya. Dinaanan lamang siya ng mga ito. Manahimik ka nga, tanda, kaya nga minamalas ang baryo na to dahil sa hatid mong sumpa eh. Sigaw sa kanya ni Buyong pagkatapos ay tumakbo na ito sa bahay ni Kapitan. Nakaramdam ng kirot ang matanda subalit hindi siya nagpatinag. May matandang babae siyang nakita. Akay-akay ang apo nito. Mabilis silang tinungo ni Mang Tingko at akmasa ng kakargahin ng bata subalit pinagtabuyan siya ng matanda. Huwag mong hawakan niyang apo ko. Anong magagawa mo sa bagyong ito? Lola, maniwala ho kayo. Ligtas sa bahay ko. May paparating pambuhawi. Mas ligtas kayo roon. Subalit hindi pa rin siya nito pinansin. Humingi ito ng saklolo sa iba pang nag-i-evacuate. Hanggang sa may humila pa sa matanda upang malayo kay Mang Tingko. Labis ang galit nila rito kahit wala naman silang matibay na ebidensya na siyang nagpakalat ng sakit noon na lumipol sa nakararami. Tila ginusto nila na itanim sa kanilang puso na siya ang may kasalanan ng lahat. Ngunit nagpatuloy sa pagtulong si Mang Tingko kahit itinataboy na siya. Maging siya nagtungo sa bahay ni Kapitan Saldi. Punuan ng mga tao roon. Pinagsaran sila ng kapitan sa malaki nitong bahay at pinatuloy mismo ang mga tao sa kanyang maduming bodega. Halos hindi na nga magkasya ang mga tao pero sige pa rin sila sa pagsisiksikan. Umalis ka na dito, wala kang silbi. Baka mapalala mo pa ang sitwasyon. Paninigaw ni Buyong kay Mang Tingko. Maniwala kayo, may paparating na buhawi kaya sumama kayo sa akin. At ano, yung bulok mong kubo, balikan mo. Baka kanina pa nga natangay ng bagyo yon. Kaya wag kami ang pag-aksayahan mo ng panahon. Alis dito.
Nag-aalala si Mang Tingko sa kanyang mga kababaryo, subalit wala naman siyang magawa, lalo pat hindi niya mahikayat ang mga ito. Nasasaktan siya na makita ang kanilang kalagayan hanggang sa may lumapit na babae sa kanya. Tara na po Mang Tingko, sasama ho ako sa inyo. Hindi na po kasi magkasya sa bodega eh. Ani Lucela, tila ba nagkaroon ng pag-asa si Mang Tingko na may nagtitiwala kahit isa man lamang sa kanilang mga kababaryo para mailigtas ito. Subalit magkagayon man ay isinama pa rin niya si Lucela para kahit papaano may testigo siya kung sakaling kukumbinsihin niyang ulit ang kanyang mga kabarangay. Kahit malakas ang hangin at ulan, napansin ni Lucela na para bang kapag katabi niya si Mang Tingko ay ang mga bagay na nagsisili para na umiiwas sa kanila. Sa pagdating nila sa bahay ni Mang Tingko, agad silang sinalubong ni Totoy. Lolo, ano ang nangyari? Malala po bang nangyari sa ating mga kababaryo? Apo, paghandaan mo ng kape ang ate Lucela mo. Agad namang sinunod iyon ni Totoy. Bahagya namang namangha si Lucela nang makita na parang ambon lamang ang bumabagsak na ulan sa kubo at bakuran ng albularyo. Idagdag pa na wala itong malakas na hangin na lumalampas sa kanilang bahay at mga kalapit na puno. Tila may isang bakod na nagbabawal sa bagyo at malalakas na hangin na huwag pumasok sa bakuran ni Mang Tingko. Totoo nga, ligtas rito sa lugar niyo Mang Tingko. Naibulalas ni Lucela. Kaya nga, nababahala ako sa kalagayan ng mga kababaryo natin, lalo na yung mga bata dahil anumang oras darating ang buhawi. Lolo, yung ano po, yung buhawi, ayun na po yata. Tumingala si Lucela at Mang Tingko sa itinuturo ni Totoy at gano'n na lamang ang pagkagulat nila nang makita ang malahiganting buhawi. Masama to Mang Tingko, samahan niyo po ako sa bahay ni Kapitan. Tulungan niyo ho akong kumbinsihin ng mga kababaryo natin na lumikas dito. Sige, tayo na. Mabilis pa sa alas 4 nagtatakbo ang dalawa patungo sa bahay ni Kapitan. Maging ang mga kababaryo nila ay nagkakagulo sa tapat ng bahay ni Kapitan Saldi. Nagpupumilit na makapasok dahil sementado ang bahay. Subalit nagmatigas ang naturang kapitan para lang mailigtas ang sarili at ang pamilya nito. Mga kababaryo, tayo na sa bahay ni Mang Tingko. Ligtas sa lugar na yon. Walang hangin at malakas na ulan. Kagagaling lang namin doon. Hindi mapasukan ng malakas na hangin at ulan ng bakuran niya. Parang awa nyo na. Makinig kayo sa amin. Alanganin man ang mga kababaryo niya sa kanya pero sumama na rin sila. Wala na rin silang mapagpipilian. Iniwan nila si Kapitan Saldi sa loob ng bahay nito. Bawat isa nagsitakbuhan hanggang sa makarating ito sa bahay ng albularyo. At gano'n na lamang ang pagkamangha nila na masaksiyan nila ang sinasabi ni Lucela sa kanila. Bagya silang nakahinga ng maluwag dahil sa kaligtasan nila. Maging ang buhawi na sani tatama sa kanila ay dinaanan lamang ng kanilang baryo. Subalit hindi man lamang pumasok sa bakuran ni Mang Tingko ang hanging mapanalasa na buhawi. Kahit maliit lamang ang kabuhayan ay pinakain sila ni Mang Tingko. Pinainom ng mainit na tiyaan ng luya upang maibsan ang lamig ng panahon. Yung iba'y nahiga na lamang sa maliit na kubo kung saan ginagawang kopra ni Mang Tingko ang napupulot niyang lubi. Ang mga bata't matanda sa loob ng bahay, hindi man magkasya pero nagparaya ang iba. Kinabukasan nga'y sumilip ang haring araw. Subalit sa kabila ng pagtatapos ng unos, kahit walang namatay sa kanila, mas nanaig ang bigati sa kanilang kalooban dahil wala na nga silang bahay na babalikan. Si Kapitan Saldi ang mga bubungan niyang matitibay ay pulos tinangay ng buhawi. Magkagayon pa man ay nakaligtas silang buong pamilya. Ang bodega na sani pagtataguan ng mga kababaryo niya ay lasog-lasog na't wala man lamang natira. Kung sakaling nanatili sila roon, baka walang natira sa kanila. Matapos ang sakuna, imbis na magpasalamat ang mga tao kay Mang Tingko, muli silang nagalit sa albularyo. Nang dahil na rin sa sinabi ni Buyong sa kasamahan niya, napakanana naman daw nito ang lahat. Huwag kayong ganyan. Pasalamat na lamang tayo at may malasakit pa siya sa atin. Pwede niya naman tayong paslangin lahat subalit mas pinili niya tayong tulungan sa kabila ng trato natin sa kanya. Weh, isipin nyo nga, bakit ang bahay lamang niya nakatayo, Lucela? Para magpakabayani. Ang ganda-ganda ng panahon ng isang araw. Kinabukasan may dumaan na buhawi sa atin. Pagkatapos natin siyang sugurin sa kanyang kubo. Alam nyo ba,
na ang baryo lamang natin ang binura ng buhawi na yon. Marami ang sumang-ayon kay Buyong. Kahit ano pa ang sabihin ni Lucela ay wala namang nakikinig sa kanya. Bawat isa'y nagsibalikan sa mga bahay nila na sira-sira na. Hindi nila nilingon ang matanda. Bumalik si Lucela sa bahay ni Mang Tingko at inihinging paumanhin ng mga kababaryo nila. Huwag kang humingi ng paumanhin, iha. Ang mahalaga sa akin na iligtas ko sila mula sa kamatayan. Hindi maatim ng konsensya ko na hayaan kayo kung may magagawa naman ako. Namangha si Lucela sa ipinakitang kabaitan ng matanda dahil doon ay nagbago ang pananaw niya rito. Mag-isa na sa buhay si Lucela dahil kagaya ng ibang kababaryo nila'y namatay din ang tatay niya dahil sa epidemya at kalaunan ay namatay rin ang kanyang inay. Hindi dahil sa epidemya kundi dahil sa hindi kinaya ang lungkot at hirap ng buhay na tumamas sa kanila. Sa kabila nun, hindi naman naging malalim ang sama ng loob ng dalaga sa albularyo. Nauudyukan lamang siya ng mga kababaryo nila pero sa huli napagtanto niya na maling ang akusahan ng matanda. Nagpatulong siya sa matanda upang magtayo muli ng kanyang kubo. Lolo, bakit hindi na lang dito manirahan si Ate Lucela? Total mag-isa rin naman siya sa buhay. Naku Totoy, ayoko madamay siya sa galit ng mga kababaryo natin. Ayos lang ho kung talaga naman pong mabuti ang inyong kalooban at walang masamang intensyon sa ating mga kababaryo. Bakit po ako matatakot sa magiging tingin nila sa akin? Dahil sa sinabing yon ng dalaga, pinatira nila ito sa kanilang bahay para kahit papaano ay marami na rin sila. Nang malaman yon ng mga tao ay binalaan nila si Lucela na huwag siyang tatakbo sa kanila kapag may ginawa ang matanda sa kanya. Ngunit pinanindigan ni Lucela ang kanyang desisyon. Muling bumangon ang mga residente sa baryo. Bawat isa'y nagtulungan. Ang iba'y lumisan na rin sa kanilang baryo at tumira na sa kanilang mga kamag-anak. Si Kapitan Saldi na humihingi rin ng tulong sa kanyang mga kababaryo ay hindi nila pinansin. Galit rin sila sa kanilang kapitan matapos sila nitong hayaan sa labas at iligtas ang sarili at ang sarili nitong pamilya. Alam nilang hindi nila ito maaasahan. Kung hindi pa ito naglabas ng pera ay walang papansin sa kanya. Sa bundok pagdadagsaan kumuha ng mga kahoy ang mga residente. Wala silang malay sa panganib na naghihintay sa kanila. Dahil sa pagkawala ng mga bahay nila wala silang pinipili sa pagputol ng mga puno. Ni walang nagtatabi-tabi po sa kanila dahil wala rin silang paniniwala sa mga nilalang sa kagubatan. Siguro kapag nangangawi sila walang gumagambala sa kanila. Wala silang maramdaman dahil sa kabutihan ng diwata at mga engkantada. Subalit sa inaasal nila ngayon, tila ba wala na sa tuwid ang kanilang ginagawa. Nilalapastangan na nila ang kabundukan. Teka, nakikita niyo yon? May magandang usaw. Paniguradong masarap yung karne niyan. Turo ni Buyong sa kanyang mga kasama. Nakita nga nilang isang malaking usa. Ang isa sa kanila ay may dalang baril na mula pa kay Kapitan Saldi na ipinahiram nito sa kanya. Bilang siya ang nautusan na manguha ng kahoy para sa kanyang bahay, itinutok niya ang baril sa usa na hindi man lamang nagpatinag. Nasanay dapat tumatakbo pag nakakita ng tao, bagos ay nakipagtitigan lamang ito kina Buyong. Nang kakalabitin na sana ni Buyong ang baril ay siya namang pag-atras ng usa, subalit huli na para sa kaawa-awang hayop para makatakas. Nahulit na paslang nila ito. May maiuuwi silang karne para sa kanilang pamilya. Kakaiba ang laki ng usa, hindi pangkaraniwan. Magagayon man ay hindi nila masyadong inisip yon. Mas mabuti pa ngayon dahil mas maraming karne. Pinagsalu-saluhan nila ang karne ng usa nang maluto ito. Hindi na nila binigyan ng kapitan dahil galit pa nga sila rito. Sa kabilang banda, habang itinuturo ni Mang Tingko ang mga halamang gamot kay Totoy, ay may tila babaguwis ng hangin ang dumaan sa kanyang tenga. Isa yung malaking babala mula sa kaibigan niyang engkantada. Nako, delikado ito. Naibulalas ni Mang Tingko. Nagulat naman sina Totoy at Lucela sa inakto ng albularyo kaya napatanong sila kung ano ba ang problema nito. Huwag na huwag kayong lalapit sa bundok ng pinagdadagsaan. Baka madamay kayo sa galit ng malakas na engkanto. Gagawan ko kayo ng proteksyon upang hindi kayo madamay sa kanyang sumpa.
Nagkatinginan ng dalawa dahil sa sinabi ng albularyo. Bumalatay sa kanila ang pag-aalala dahil mukhang may kaharapin na naman sila. Lolo, ano po bang meron? Bakit nagalit ang malakas na engkanto? Anong klaseng engkanto ba ito? Mukhang may nagawa na namang kasalanan ang ating mga kababaryo sa bundok pandadagsaan, kung saan nakatira ang malakas na engkantong tinutukoy ng kaibigan kong engkantada. Binalaan niya ako kanina. Nagkatingin ng sina Lucela at Totoy na may bahid ng pag-aalala. Madali ang gumawa si Mantingko ng pananggalang para sa dalawa upang hindi madamay sa galit ng engkantong itim. Alam kasi niya na wala itong patawad at kahit yung mga walang kasalanan sa kanya dinadamay niya. Nagpainit siya ng lana habang binabasahan ito ng ritual. Kapag huway nilagyan niya ito ng dahon ng marikala, yung maliliit na dahon na may mga tinik. Di nagtagal nilagyan niya ito ng maliit na kahoy ng darsan. Pagkatapos ay inilagay niya sa dalawang maliit na botelya upang gawing kwintas ni na Totoy at Lucela. Huwag niyong tatanggalin yan kahit na anong mangyari. Gagawa pa ako ng marami nito nang sa gayon maibigay ko sa ating mga kababaryo. Hayaan niyo na sila, Mang Tingko. Pagkatapos kanilang sisihin sa mga nangyari, tutulungan niyo pa rin sila. Wala kang dapat na gawin. Kahit itinatakwil ako ng mga kababaryo natin bilang albularyo, tungkulin kong tumulong at manggamot ng mga nangangailangan. Advokasyon ko yon simula nang maging albularyo ako hanggang sa mamatay ako. Hindi malaman ni Lucela ang dapat niyang maramdaman, ang mamangha sa taglay na kabaitan ng matanda o ang mainis dahil sa kabila ng tinatarato sa kanya ng mga kababaryo nila ay gusto pa rin niya ang mga itong tulungan. Sa muling pag-akyat ni Nabuyong upang manguha ng mga kahoy, may mga insekto ang nagkagulo sa kanila. Hindi ito bubuyog, hindi rin ito kilalang insekto. Kulay asul na nagbubuga ng mabahong utot na tila usok. Napakabaho. Hindi naman sila nangangagat kaya hinayaan lamang sila ni Nabuyong. Wala rin naman kasing nangyayari. Hindi rin naman nagtagal ay tinantanan na sila ng mga insekto nang magpausok sila ng mga damo. Masaya pa sila ng araw na yon dahil hindi na umuulan. Ngunit nang ang mga kalalakihan ay magsipagtulugan na, nakadilat lamang sila. Yung tipong nakahiga lamang pero wala silang maramdamang antok. Kumukurap sila pero hindi nila magawang pumikit ng 1 minuto. Tila hindi nila makontrol ang kanilang mga talukap. Daig pa nila ang lulong nasa pinagbabawal na gamot. Lumabas si Buyong sa kanilang tent. Ganun na lamang ang gulat niya nang makita ang mga kasamahan niya na umakyat rin sa bundok na nasa labas din ng kani-kanilang mga tent. Hindi rin ba kayo makatulog? Tanong ni Buyong. Oo hindi ko magawang pumikit. Tapos yung tiwa ko parang hindi nagpapahinga. Ani Anton, ang bumaril sa usa. Ganon din ang sinabi ng mga kasamahan nila. Pare-parehas pala tayo. Inabutan na sila ng kinabukasan subalit wala ni isa sa kanila ang nakaramdam ng antok. Hindi nila maisip kung ano ang pinagmumulan ng pagiging gising ng kanilang diwa. Pero naisip nila na baka gantimpala sa kanila yon kasi nagiging maaga sila sa pagtatrabaho. Sa mga unang araw at pangalaway, hindi nila nararamdaman ng pagod. Dumating rin ang pinsan ni Saldi na si Romeo na nanggaling pa sa Maynila. Mahaba din ang balbas nito at halatang inaalagaan. Doon muna siya umuwi kina Saldi. Gawa na gusto raw nitong ipagpahinga ang utak mula sa pananaliksik niya sa panggagamot. Akala ni Romeo ay maraming pupunta sa bahay ng kapitan dahil may kamag-anak itong dumating, ngunit nagkamali siya. Tila wala yatang gustong sumilip sa akin, di ba kapitan ka rito? Tanong ni Romeo sa pinsan niya. Umaasa ito ng matinong sagot. Bumuntong hininga ang kapitan. Abala ang mga tao sa paggawa ng kani-kanilang mga bahay ngayon. Dinaanan kasi kami ng buhawi rito. Dito, dinaanan ng buhawi. Kailan pa? Hindi siya sinagot ni Saldi. Napatitig siya sa kanyang pinsan at may naisip na plano. Di ba nanggagamot ka? Nag-aaral ka ng mga ritual? Oo, bakit? Kaya mo rin matukoy kung ang sakit ay gawa ba ng isang albularyo? Nagsalubong ang kilay ni Romeo na para bang iniistima nito ang maaaring sabihin ng kanyang pinsan.
Ang mga nangyari na't natapos na hindi ko matutukoy. Ang kasalukuyan ang matutukoy ko. Kung natural ba ang sakit o hindi sa karamdaman ng isang tao. 3 palakpak ang pinakawala ni Saldi. Tila ba may katuparan na ang kanyang plano na mapaalis si Mang Tingko. Ang pinsan niya ang magiging daan upang mapatunayan niya na ang kamalasan ng kanilang baryo ay sanhi ng albularyong si Mang Tingko. Habang nag-uusap sila'y dumating si Anton kina Kapitan Saldi. Ang inutusan niya na manguha ng kahoy para sa kanila. Nagulat pa si Kapitan dahil sa laki ng pinagbago nito. Noong makalawa lamang ay may laman pa ang katawan nito, subalit ngayon humpak na ang kanyang mukha at namumula pa ang mga mata. Ang payat-payat na rin nito. Anong nangyari sa katawan mo? Bakit ganyan na ang itsura mo? Hindi rin po namin alam. Simula nang hindi kami makatulog, unti-unti na rin kinakain ng katawan namin ang mga sarili namin. Pero wala naman kaming ibang kakaibang nararamdamang sakit sa katawan namin. Sagot ni Anton habang ibinabalik ang baril na ipinahiram sa kanya ni Saldi. Nakita ni Kapitan si Joaquin at Eman. Dala-dala ang mga kahoy na ipinaputol niya kay Anton. At mas lalo siyang nagulat nang makitang kagaya ni Anton. Naging sobrang payat din ng mga ito. Pati sila. Teka, kailan pa kayo hindi makatulog? Pang-4 na araw na ito. Lumingon si Saldi sa kanyang pinsan na para bang umaasa ito na may ideya siya sa nangyayari sa kanyang baryo. Subalit nagkibit balikat lamang si Romeo. Matapos gawin ni Mang Tingko ang mga pangontra ay sinubukan na naman niyang puntahan ng kanyang mga kababaryo. At ganoon na lamang ang kanyang pag-iling nang makita ang kalagayan ni Nabuyong. Ilang araw pa lamang ang lumipas subalit grabe na ang pangangayayat nila. Alam niyang nagsisimula ng magasik ng lagimang engkantong itim upang parusahan ng buong baryo. Mga kababaryo ko, pakinggan niyo ko. Isang malaking unos ang tatama sa ating lugar dahil sa pagpatay niyo sa alaga ng itim na engkanto. Ang mga hindi nakakaranas pa na si Thomas ay dapat magkaroon ng pananggalang sa sumpa. Ano na naman bang pinagsasasabi mong matanda ka? Anong alaga ng itim na engkanto ang sinasabi mo ha? May napatay kayo sa bundok pandadagsaan, hindi ba? Yun ang alaga ng itim na engkanto. Nakikita niyo ang itsura niyo. Yan, nagsisimula na siyang mamarusa. Pagak na tumawa si Boyong at sinabihan si Mang Tingko na baliw. Ikaw na naman ang may pakana nito. Matagal na kaming nangangaoy sa bundok pandadagsaan pero walang itim na engkanto ang gumagambala sa amin tulad ng sinasabi mo. Kung meron man, ikaw lamang ang may gawa nun. Kaya umalis ka rito. Alis! Lumapit si Anton kay Boyong at may ibinulong ito sa kanya. Nagpatango-tango naman si Boyong pagkatapos ay bumalik ito kay Mang Tingko. Kapag napatunayan namin na ikaw ang nagsisimula ng sakit na ito, pangako, papaslangin ka namin. Hindi basta papalayasin lang. Umalis si Boyong at Anton. May mga sumama rin. Subalit kahit na gano'n ay inudyukan pa rin niya ang iba, lalo ng mga kababaihan na gamitin ng pangontra. Hindi niya napansin na nasa likuran na pala niya sina Lucela at Totoy. At tumulong hikayatin na isuot ang bigay na pangontra ni Mang Tingko. Ipinakita nila ang suot-suot din nilang pangontra. Huwag na kayong magmatigas. Nakita niyo naman ang nangyari sa iba. Magsisimula ng mamarusang itim na engkanto. Kung ayaw niyong madamay at mga mahal niyo sa buhay, dapat makinig kayo. May inis na wika pa ni Lucela. Dahil na rin siguro sa nakikita ng iba na pangangayayat ng mga kalalakian, nahikayat rin ni Lucela ang iba na kunin ng pangontra sa takot na baka madamay sila sa sakit na lumalaganap na naman sa kanilang baryo. May isa pa doon na isang lalaki na nangangayayat na lumapit kay Mang Tingko. Humingi rin ng pangontra upang makatulog na siya. Sobrang hilo na raw siya matapos ng 3 araw na walang tulog. Sa una't pangalawang araw, wala siyang naramdaman. Ngayong pangatlong araw lamang. Hindi ka niya pwedeng gumamit ng pangontra dahil kumapit na sa iyo ang sumpa. Ang kailangan sa iyo'y magamot ka agad. Bumabaon sa bawat araw ang nalalanghap niyong lason mula sa mga insektong ipinadala ng itim na engkanto. At yun na nga, dahil sa matinding pagkahilo, sumama ang lalaki kay Mang Tingko. Sinubukang gamutin ng albularyo ang lalaki. Tinawas at pinausukan ito ang lalaki. At totoo nga, isang matangkad na nilalang ang lumabas sa tawas. Nagkulay itim ang puting kandila. Maging ang pinausok sa lalaki
Gabutil na ang pawis ng lalaki ngunit ipinagpatuloy pa rin ni Mang Tingko ang pag-alis ng sumpa sa kanyang pasyente. Apo, punyasan mo ang pawis niya hanggang sa maubos. Kailangan maalis ang naitanim na sumpa sa lalaking ito. Agad namang sinunod ni Totoy ang kanyang lolo Tingko. Bagya pa silang nagulat ni Lucela nang pigain ni Totoy ang pamunas sa palanggana. Nagkulay itim kasi yon. Halos 1 oras ang ginugol din ni Mang Tingko sa panggagamot sa lalaki hanggang sa tuluyang naubos ang pawis nito. Pagkatapos noon ay nakaramdam ng matinding init ang lalaki na tila sinusunog ang loob ng kanyang katawan. Inilabas ni Mang Tingko ang kanyang mutya pagkatapos ay nag-usal ng dasal bago dumampi sa katawan ng lalaki ang bato. Kapag kuway, may maliit na buhawi ang tila sumulpot at tumiikot sa katawan ng lalaki. Namangha ang dalawa nang makita ang maliit na buhawi na para bang may sariling isip at alam ang ginagawa. Nang maglaho ito'y lumamig na ang katawan ng lalaki at nakatulog na. Pawisang napaupo si Mang Tingko. Lolo, ayos lang ho ba kayo? Oo apo, pero delikado to. Masyadong mabisa ang sumpang na itanim sa katawan ng mga kababaryo natin. Isa pa lang to ay hirap na ako bago ko matanggal ng tuluyan ng sumpa. Ano pong gagawin natin gayong mahirap kalabanin ng engkantong itim? Hindi po ba pwedeng humingi na lang tayo ng patawad sa kanya? Malabong magpatawad ang itim na engkanto pero susubukan ko pagsapit ng dilim. Sa ngayon kailangan nating agapan ng mga kababaryo nating nakalanghap ng lason. Paano po itong lalaki? 1 araw yan makakatulog upang mabawi niya ang kanyang lakas. Huwag na kayong mag-alala, hindi na siya babalikan ng sumpa dahil nakasuot na siya ng pangontra. Sa kabilang dako'y iniistima ni Romeo at Anton kung ano bang sakit na dinaramdam nito at iba pa nitong mga kasama. Wala itong ginawa. Wala man lamang pantatawa sa kung ano paman, basta kinilatis lamang nito ang nangyayari sa katawan nila. Hindi ko agad masasabi ang inyong sakit. Kung ang problema nyo'y hindi kayo makatulog, maya-maya'y pupunta ako sa bayan upang bumili ng gamot medisina at kung hindi tatalab sa inyo, saka ako gagawa ng pagtatawa sa inyo. Naghalo ang nararamdaman nila. Masaya na dahil kasi may solusyon na si Romeo. Pero alam nila sa kanilang sarili na hindi normal na sakit ang kanilang nararamdaman. Ngunit hindi nila yun masabi ng diretso sa pinsan ng kapitan. Kailangan pa nilang magantay ng bukas para matawa sila. Nananakit na ang kanilang ulo dahil sa walang tulog. Sige na, pwede na kayong umuwi. Oo nga pala, Anton, kapag gumaling na kayo, hindi ko na kayo babayaran sa pagpapagawa ng sira ng bahay ko dahil gagamutin kayo ng pinsan ko. Ani Saldi sa kanila. Wala namang nagawa sila Anton tungkol doon. Tumalikod na sila at umalis na. Wala namang sinabi ang ilang kababaryo ni Buyong na kumuha sila ng pangontra mula kay Mang Tingko. Baka kasi magalit na naman ito. Tumutulong pa naman siya sa lahat ng pagpapatayo nila ng kubo. Hindi naglaon ni may mga insekto na naman na bumaba sa baryo nila Buyong. Kagaya ng insekto na umatake sa kanila sa bundok. Magtakip kayo ng ilong. Yan ang dahilan kung bakit hindi kami makatulog. Mabilis nagtakip ang lahat ng ilong ngunit dahil sa sobrang dami ng insekto. Kahit anong takip nila'y naaamoy pa rin nila ang mabahong utot na ibinubuga ng mga insekto. Maging sa mga tenga nila'y pumapasok ang mapanghing usok nito. Nagkalat ang mga insekto sa buong baryo, maging sa bahay ni Mang Tingko'y nakarating ang mga yon. Nagpakawala ng buhawi sa palibot ng bahay ang albularyo, kaya naman nahihigop nito ang anumang insekto na mahahagip nito. Hindi nagtagal ay nagsiwalaan na rin sila. Yun po bang tinutukoy niyo, Lolo? Oo, Apo. Kailangan ko nang makaakyat sa bundok dahil mas malala pang mararamdaman ng unang mga nakalanghap nito. Sasama ho ako. Hindi pwede, walang kasama si Ate Lucela mo rito at ang pasyente. Isa pa, masyadong delikado para sa iyo ang pumunta sa bundok. Baka ikaw pang mapagdiskitahan ng engkantong itim na yon. Pero Lo, may pananggalang naman ako eh. Ang pangontrang yan ay para sa laso na ibinubuga ng mga insektong yon at hindi sa kabuo ang kapangyarihan ng engkantong itim. Kaya wag niyang matigas ang ulo. Wala nang nagawa ang binatilyo kung hindi panoorin ang albularyo na palayo sa kubo. Sa kabilang dako ay dumating si Romeo at Kapitan Saldi galing sa bayan. Nabalitaan na rin nila ang pag-atake ng insektong hinihinala ni Buyong
na dahilan ng hindi nila pagkatulog. Huwag na kayo mag-alala, nandito na ang gamot pampatulog, kaya kumalma lang kayo. Kumalma si Anton. Wala raw bisa ang gamot ng pampatulog sa kanila. Nakiusap siya kay Kapitan Saldi na kung maaari ay magamot na sila ng pinsan niya, ngunit nagalit lamang ito sa kanya. Inumin niyo muna yan at subukan niyo matulog. Kung hindi umepekto, ay sa kanya makukumpirma na hindi nga normal na sakit ang iniinda ninyo at kagagawan mismo ng buwisit na albularyong yon. Tinanggap na lamang din nila ang gamot at napapailing. Nag-usap-usap sina Anton at Buyong kasama ang iba pang residente tungkol sa sakit na ulo na nararamdaman nila. Ininom nila ang gamot pero walang nangyari. Halos lahat ng nakalanghap sa ibinubuga ng insekto ay hindi rin nakatulog. Liban sa iilan, doon na inamin ng iba na tumanggap sila ng pangontra mula kay Mang Tingko. Inamin din nila na ang isa sa kanila ay sumama kay Mang Tingko upang magpagamot dahil hindi na nito matiis ang sobrang hilo. Nagkatingin ng sina Buyong at ilang pang naapektuhan dahil sa sobrang pananakit ng kanilang ulo na pilitan silang tunguhin ng kubo ng matanda. Kailangan na nilang magamot dahil sumasakit na ang kanilang mga ulo. Subalit hindi nila doon inabutan si Mang Tingko. Nasaan ang lolo mo? Bakit wala siya rito? Yung kasamahan namin na isinama niyo rito, nasaan na? Tanong ni Buyong kay Totoy. Yung pasyente niya, nandito natutulog. Mabutit na agapan pero nahirapan si Lolo na gamutin siya. Si Lolo, pinuntahan ng itim na engkanto upang patigilin ito sa pagpaparusa sa inyo. Napatulog ni Mang Tingko si Baldo? Hindi makapaniwalang tanong ni Anton. Tumango si Totoy. Nang hina sila nang malaman na malayo ang matanda. Gustong gusto na nilang matulog subalit hindi nila magawa. Parang gusto nilang magsisi sa pamamaratang kay Mang Tingko dahil sa makitid nilang utak. Dadalhin namin dito ang mga kasamahan namin dito para magamot niya kami. Ihingi na rin kami ng tawad sa mga nagawa namin sa kanya. Mabuti naman at naisip niyo yan. Hindi niyo alam kung paano niya kagustong tumulong sa inyo sa kabila ng pagtatakwil niyo sa kanya. Nawalan din siya ng anak, nawalan ng matalik na kaibigan, pero nanatiling mabuting tao. Ngayon sinusuong niya ang kabundukan para mailigtas tayong lahat. Nakaramdam ng kahihiyan sina Buyong dahil sa nangyari. Alam nilang mabuti ang matanda noon pa man. Nang gagamot ng libre at nang mamatay ang anak nito'y wala siyang sinisi. Sa kabilang banda, nakarating si Mang Tingko sa kagubatan. Ngunit hindi na ito kagaya ng dati. Nahamugan ito ng itim na usok na ibinubuga ng insekto. Mukhang maging ang ibang nilalang na nananahan sa kagubatan ay hindi nakikialam sa paghahasik ng lagim ng itim na engkanto. Gayunpaman ay nagpatuloy pa rin ang albularyo upang makarating sa teritoryo ng engkantada kahit nahihirapan siyang dumaan. Mula nang umalis siya sa kaniyang bahay hanggang papunta siya sa bundok pandadagsaan, wala siyang tigil sa pag-usal ng ritual para hindi siya mapansin ng mga elemento sa kabundukan. Kahit magkanda tisod-tisod na siya'y patuloy pa rin siya sa pagbigkas. Marami ng mga nilalang na hindi lumalabas sa kanilang lungga, kagaya ng kapre, tikbalang, maligno at kung ano paman. Ngunit hindi niya makita ang engkantong itim na siyang naghahasik ng lagim. Nang makarating siya sa puno ng mga lumot, ay doon pa lamang nawala ang itim na hamog. Kagaya ng dati, hindi ito mapakialaman ng ibang elemento. At tulad ng dati, matapos siyang magritual, lumabas ang puno ng belraya at ang engkantada. Mang Tingko, mabutit na parito ka. May masama akong balita sa iyo. Ang itim na engkanto'y si Ramain. Oo, alam ko. Naghahasik na siya ng lagim sa aming baryo. At hindi ko hahayaan na may mamatay sa aking mga kababaryo, aking kaibigan. Nalungkot ang engkantada. Subalit wala akong magagawa tungkol sa problemang yan. Ang mga taong yun ay walang disiplina. Kung habasin ng mga kapunuan ay tila wala ng bukas. Hindi pa sila nakontento. Hindi na sila nagtatabi-tabi po rito. Nahulog tuloy sila sa patibong ni Ramain. Ngayon, may kapit na siya para parusahan ng mga tao at makapanguha ng marami pang kaluluwa. Alam kong hindi niyo sa ako pampakikialam sa ibang elemento, subalit nakikiusap ako kahit kaunting tulong lang sana. Kung mayroon man para makaharap ko siya. Masyadong delikado. Hindi basta-basta si Ramain sa aming mundo. Isa rin siya sa kinatatakutan ng ibang nilalang.
Pakiusap, kaibigan. Natahimik ang engkantada at tinanaw ang puno ng belaraya. Ang mga nag-aantay sa kubo ni Mang Tingkoy tila nabuhayan ng loob nang makita na dumating na ang matanda. Malalim na ang gabi subalit ngumiti si Mang Tingko nang makita sila, lalo na nang salubungin siya ng paghingi ng pagpapatawad. Lahat sila'y humingi ng tawad kay Mang Tingko. Matagal ko na kayong napatawad. Ang tungkulin ko'y hindi kayo talikuran, kaya maghintay muna kayo. Gagawa ko ng gamot para mawala yung lason sa katawan ninyo. Pinakuluan ng albularyo ang dahon ng belaraya na ibinigay sa kanya ng puno. Kasabay ang pagdarasal nito upang hindi na siya mahirapan na alisin ang lason mula sa katawan ng mga natamaan. Iyon kasi ang mabisang lunas para matanggal kaagad ang lason. Apo, ibigay mo muna to sa kanila. Kahit gapatak lamang ang matikman nila sa pinakuluang gamot na ito, magpapawis agad sila kagaya ni Baldo. Agad namang sinunod ni Totoy. At ganoon nga ang nangyari. Lahat ng nakatikim sa pinakuluan ng dahon ng belaraya ay naligo ng nangingitim na pawis. Sinabihan sila ng albularyo na dapat punasan nila ang kanilang mga pawis upang hindi ulit matuyo sa kanilang katawan dahil iyon ang lason na namuo sa loob ng kanilang mga katawan. Nang wala nang lumalabas na pawis, ay hindi na sila nakaramdam ng init ng katawan kagaya ng naramdaman ng unang pasyente ni Mang Tingko dahil tunay nga mabisa ang dahon ng belaraya. Eto, isuot niyo ang pangontra na to nang hindi na kayo ulit pasukan pa ng lason. Hindi na nagmatigas sa mga tao at tinanggap ang pangontra. Hindi nagtagal, bawat isa'y naghahanap ng kanilang mga mahihigaan dahil nakakaramdam na sila ng antok. Sa wakas ay makakatulog na rin sila at may papahinga na nila ang kani-kanilang mga katawan. Bago tuluyang makatulog si Buyong ay nagpasalamat pa ito kay Mang Tingko. Sa kabilang banda, nag-aalala si Kapitan Saldi nang hindi makatulog ang mag-iina niya. Romeo, pakiusap, gawan mo naman to ng paraan. Baka naman pwedeng gamutin mo ang mag-iina ko. Hindi umiepekto sa kanilang gamot pampatulog eh. Pinagpawisan si Romeo. Dahil sa totoo lamang ay hindi naman malalim ang kanyang kaalaman sa panggagamot. Isa pa'y alam niyang masyadong maitim ang nakalukob na enerhiya sa mga tao sa baryo ng kanyang pinsan. Sa totoo lang pinsan, masyadong malakas ang nakakapit na sakit sa mag-iina mo. Nakikita ko yon. Kaya nga gawan mo ng paraan dahil may kakayahan kang manggamot. Hindi ko kaya, masyado itong malakas. Hindi kakayanin ang kaalaman ko. Isa pa'y wala akong kagamitan. Hindi na natapos ni Romeo ang kanyang sasabihin dahil sinuntok siya ni Saldi at sinabihan nitong walang kwenta. Dumayas ka sa pamamahay ko! Hindi na nagmatigas pa si Romeo dahil nakikita niyang nalulukuban ang buong baryo ng sumpa. Bago siya umalis ay sinabihan niya si Kapitan na isinumpa ang kanilang lugar. Wala nang mapagpilian si Kapitan Saldi kung hindi dalhin ang mag-ina niya kay Mang Tingko. Hindi niya maaatim na mawala sa kanya ang mag-iina niya. Nang dumating sila sa bahay ng matanday, ganun na lamang ang gulat niya nang makita nilang ang mga tao'y nakahiga sa lupa, mahimbing na natutulog. Hindi naman sila binigo ni Mang Tingko. Gumawa ulit ng pinakulo ang dahon ng belaraya at ibinigay sa mag-iina ni Kapitan Saldi. Hindi may paliwanag ang galit ng itim na engkanto nang makita na ang mga taong pinarusahan niya nagsigalingan at ang may pakananon ay ang dating albularyo na nooy nang gagamot sa lampuan. Dahil doon ay muli siyang nagpakawala ng mga insekto sa buong baryo. Subalit tila hindi pa nakakalapit ang mga insekto'y naglalaho na ang mga ito. Doon lamang niya napagtanto na may mga hindi nakikitang buhawi ang nakapalibot sa buong baryo. Mas lalo itong nagalit at ginamit ang kapangyarihan upang matanggal ang mga ilusyong buhawi na yon. Siya na lamang ang bumaba sa maliit na baryo. Nang makita ng engkantada ang pagbaba ni Ramain, ay agad niyang binalaan si Mang Tingko. Nagpahiwatig ito na mensahe na darating si Ramain upang hamunin siya. Totoy, tulungan mo akong gumawa ng pananggalang dito sa palibot ng bakuran natin nang sa gayon ay hindi makapasok ang itim na engkanto dito sa ating bahay. Hindi kakayanin ng maliliit na ipo-ipo ang kapangyarihan ng itim na engkanto. Ang maliliit na tangkay ng puno ng belaraya na dala ni Mang Tingko ay ibinaon niya sa palibot ng bakuran at bahay. Pagkatapos ay dinasalan yon ni Mang Tingko. Lumaki ang puno subalit ang albularyo lamang ang nakakakita at ang ibang nilalang.
Hindi ito nakikita ng ordinaryong tao lamang. Huwag na huwag kayong lumabas dito, Totoy, Lucella at kayong lahat na narito. Darating ang itim na engkanto. Haharapin ko siya. Pipigilan pa sana ni Totoy ang kanyang lolo subalit nakalabas na ito sa harang. Natakot ang mga nakasaksi nang makita ang paparating na maitim, matangkad at nakakatakot na nilalang. Hindi may paliwanag ang itsura nito. Magsipasok kayo at isara niyo ang pintuan. Ako nang bahala dito sa labas. Babantayan ko ang mga kababaryo nating natutulog dito. Matapang na utos ni Totoy. Sasamahan kita. Saad naman ni Kapitan Saldi. Sa uli ay si Totoy at Kapitan na nagbabantay sa labas. Tinanaw nila ang nilalang hanggang sa makababa ito. Hindi na nila makita si Mang Tingko. Nagdasal na lamang din sila para sa kaligtasan ng matanda. Sa kabilang dako, hindi natiis ng engkantada si Mang Tingko. Lihim niya itong binigyan ng makunat na pananggalang sa katawan upang hindi siya mapuruhan ni Ramain. Dahil sa taglay na kabusilakan ng puso nito ay hindi siya mapabayaan ng engkantada. Ginamit ni Mang Tingko ang mutya ng buhawi niya upang makarating kaagad sa paanan ng bundok kung saan lumapag si Ramain. Doon sila magtutuos. Sumakay siya sa buhawi upang mahabol ang itim na engkanto. Hindi niya alam kung ano ang plano nito. Kung muli itong mag-aasik ng lagim o hihintayin lamang siya. Nang makarating na siya sa paanan ng kabundukan ay natanto niya na inaantay siya nito. Sinasabi ko na nga ba, ikaw ang pumigil sa plano ko. Bungad ni Ramain kay Mang Tingko. Nakikiusap ako, itigil mo na ito. Hindi nila sinasadya ang nangyari. Mag-aalay na lamang kami ng hayop basta lamang tigilan mo ito. Minsan ko nang nasubaybayan ang buhay mo noong may naligaw na matrukulan sa baryo nyo. Sa'yo sinisi ang pananalasa nila. Itinakwil ka nila sa kabila ng mga naitulong mo. Ngunit bakit ngayon ipinapanigan mo pa rin ang mga walang kwenta na taong yan? Simula nang maging albularyo ako, naging tungkulin ko ng gampanan ng pagtulong sa mga nangangailangan. Kahit ano pa ang maging tingin sa akin ng ibang tao. Dahil ang tungkuling ito'y sa pagitan namin ng may kapal. Mas nagngit-ngit sa galit si Ramain nang marinig yon. Kaya walang sabi-sabi, binugahan niya ng itim na usok ang albularyo. Hindi naman nagpatinag ang matanda. Pinananggal lang niya ang ipo-ipo na nasa tabi niya kaya hindi siya natamaan. Akala mo ba'y matatalo mo ang kagaya ko? Muli siyang lumipad. At sa himpapawid ay nagpakawala siya ng napakaraming insekto na hindi mapipigilan ni Mang Tingko. Subalit muling gumawa ng isa pang ipo-ipo ang albularyo at pumasok sa pusod nito. Sige, magtago ka. Lasapin mo ang hagupit ng aking kapangyarihan. Habang nasa loob si Mang Tingko ay narinig niya ang boses ng engkantada. Sinabi niya rito na binigyan siya ng kunat ng proteksyon sa katawan. Kaya maaari niyang harapin si Ramain. Dahil doon, naglabas ng maliliit na ipo-ipo si Mang Tingko. Sa kanyang palad at inihanda ang sarili upang lumabas sa buhawi. Sige, magtago ka lang dyan. Dahil mananalasa na ako sa inyong baryo. Bago pa man makaalis si Ramain ay lumabas na si Mang Tingko sa malaking buhawi at agad inilapag sa lupa. Humaba ang mapapayat na ipo-ipo at pinalibutan si Ramain. Talagang matapang ka. Walang panama sa akin ang mutya mong iyan. Pumikit si Ramain upang pigilan ng ipo-ipong nakapalibot sa kanya kapag dakay isa-isang naglaho ang mga buhawi. Pero ang hindi niya alam ay mas malala pa palang buhawi ang tatama sa kanya. Natamaan na tumilapon sa bundok pandadagsaan. Salamat aking kaibigan. Pero hindi nyo kailangan madamay. Ako nang bahala rito. Matadamay na talaga kami dahil nalaman na sa mundo namin ang pagtulong ko sa iyo. Sa kabilang dako'y napagtanto ni Ramain na may tumutulong sa albularyo dahil natatapatan nito ang kanyang kapangyarihan. Tinawag niya ang kanyang kampon upang lusubin muli si Mang Tingko. At upang makilala na rin ang nilalang na nakikialam sa kanila, nagsisulputan ng may itim na nilalang sa anyong anino. Nagliliwanag sa pula ang kanilang mga mata. Inutusan sila ni Ramain na lusubin ang baryo habang siya naman ihaharap sa albularyo.
Tinawag rin niya ang mga lusaka, ang mga walang awa kung mamarusa sa mga tao. Sila ang pumapangalawa sa kanyang posisyon bilang hari ng itim ng mga engkanto. Kayo ang sasama sa akin upang mapaslang ang albularyong iyon. Muli silang nagtungo sa paanan ng bundok at doon ang albularyo. Sa likod nito ay ang engkantada na nagbabantay ng puno ng bilraya. Nagngit-ngit siya sa galit kung bakit nakikialam siya sa manggagamot na yon. Sinasabi ko na nga ba't may ibang nilalang na tumutulong sa kanya at ikaw pa talaga. Kanina ko pa yan napas lang kung hindi ka lang nakikialam. Sumusobra na yung pamamarusa mo. Kundangan kasi gusto mo lang sakupin ang maliit na baryong ito kaya inilatag mo ang alaga mo para masabing may kasalanan sila sa iyo. Ang pagkakamali mo lang, nadadamay ang matalik kong kaibigan, ang taong gusto ng puno ng bilraya. Kung ganyan lang din naman na makikialam ka, pues makikita mo ang hinahanap ninyo. Umatras si Ramain at tinawag ang kanyang mga kampon. Hindi niya kakayanin ang lakas ng engkantada, kaya kailangan nilang magtawag ng iba pang kakalaban sa engkantada. Muling pumayapa ang buong gabi. Huwag kanyang makialam kaibigan, paghahandaan namin ang pagdating ni Ramain. Ayoko magkagulo kayo. Huli na, huwag mo nang masyadong intindihin si Ramain. Palikasin mo ang mga kababaryo mo bago magbukang liwayway upang hindi sila madamay sa labanan. Sige, maraming salamat aking kaibigan. Subalit huli na bago sila makatakas dahil may mangilan-ilan ng lusaka ang nakapalibot sa bahay ni Mang Tingko. Isa pa'y hindi nila basta-basta may tatakas sa mga taong natutulog. Marami-rami pa rin sila kahit papaano. Sinabi ni Mang Tingko na sa oras na sumanib ang lusaka sa katawan ng tao, paniguradong mahihirapang lumaban si Mang Tingko dahil ang maghihirap ay ang katawan ng masasaniban ng mga lusaka kapag nilaban niya ang mga ito. Ano na pong gagawin natin? Tanong ni Totoy. Dito na hindi malaman ni Mang Tingko kung paano niya maililigtas ang mga kababaryo niya. Kapag hindi niya matalo si Ramain, paniguradong hindi makakaalis sa mga kababaryo niya. Ngunit hindi niya ipinakita sa mga kababaryo na nag-aalala siya. Ako nang bahala doon. Basta makaligtas kayo sa lugar na ito, Totoy. Alalahanin mo ang mga binilin ko sa iyo. Ramdam ni Totoy na napakadelikado na ng lagay nila, kaya nagdesisyon siyang kausapin ng pribado ang kanyang lolo. Kahit mahirap, kailangan niyang makipagtulungan dito. Matapos silang mag-usap ay hindi na naiwasang maluha ni Totoy. Tuluyang nagsilaglagan ng kanyang mga luha. Naganda sila ng pagkain, nagpakabusog ang mga gising pa para may lakas pa sila kinabukasan. Nagsaing ng pangalawang salang si Lucela para sa kakainin ng mga natutulog kapag sila'y nagising na. Madaling araw na, lahat ay magpapahinga na, liban kay Totoy at Mang Tingko. Nang mag-umagay hindi na sumikat ang araw, madilim pa rin dahil makulimlim ang kalangitan. Ang mga lusaka ay nakahanda na sa oras na magsilabasan sa harang ang mga tao. Naghihintay lamang sila. Nauna nang magpunta si Mang Tingko sa paanan ng bundok. Hindi siya malapitan ng lusaka dahil sa ibinigay na proteksyon sa kanya ng engkantada. Nang makarating si Mang Tingko sa paanan nito, ramdam niya ang napakalakas na enerhiya na paparating. Umupo siya at nagdasal ng taimtim. Ang puno ng bilraya ay nagbibigay lakas sa taong malakas ang pananampalataya. Umaasa siya ng tulong rito gamit ang pananampalataya niya kahit buhay pa niya ang kapalit. Naramdaman niyang malakas na kapangyarihan na dumaloy sa kanyang mutya. Kapag kuway nilunok niya yon at inantay si Ramain. Nang dumating nga ito'y lahat ng nilalang na may maiitim na hangarin ay kasama na niya. Talagang matapang ka. Di mo ako matatalo sa iisang mutya lamang na yan. At ang mga tumulong sa iyo'y mapaparusahan na rin. Sinisira nila ang sistema sa pagitan ng tao at ng mga elemento dahil lamang yun sa iyo. Ngumiti si Mang Tingko na para bang nang iinsulto ito. Iyon ay kung matatalo mo ko. Tapusin ang matandang yan! Sigaw ni Ramain sa mga kampon niya. Nang makita ni Mang Tingko na sabay-sabay na umatake sa kanya ang mga kampon, ay sumigaw siya ng pagkalakas-lakas. Kumulog, kumidlat, humangin ng pagkalakas-lakas.
Isang buhawi ang nabuo na kinagulat ng mga nilalang. Tatakas na sana si Ramain dahil hindi ito basta buhawi lamang. May kung anong kapangyarihan na nakahalo sa buhawi na yon na siyang papas lang sa kagaya nila. Hindi ito basta buhawi na para lamang sa ordinaryong tao dapat. Alam niyang muli siyang tinulungan ng puno ng Belaraya at ng Encantada. Doon lamang niya napagtanto na ang lalaking kaharap niya ay hindi lamang basta isang albularyo. Kailangan niyang makatakas pero huli na nang walang kahirap-hirap na nahigop na sila ng higanteng buhawi. Matapos malipol ni Mang Tingko si Ramain at ang iba pang mga kampon ay nawala na rin siya ng lakas. Dahan-dahang sumilip ang araw, ang buhawi ay unti-unti ring naglaho. Napahiga na siya at nakita niya ang mukha ng Encantada. Tipid na nakangiti, naghahalo ang lungkot at saya. Pagbabayaran ko ng lakas na ipinahiram niyo sa mutya ko. Bilang kasunduan, hinigop ng puno ng Belaraya ang kaluluwa ng matanda. Ilang taon na rin ang lumipas, lumaki ang baryo Lampuan. Marami nang naninirahan sa baryong yon. At kahit kilalang kilala na si Totoy, hindi siya mahigayat ng politika na tumakbo siya bilang kapitan. Bukasyon ko ang manggamot at tumulong sa nangangailangan, kaya hindi ko ito maaaring maiwan. Ani Totoy sa kapitan na malapit nang magretiro na sumadya ito sa kanya. Ngumiti ang kapitan at tiningnan ng nakapilang pasyente ng binata. Nagpaalam at umalis na. Kinuha ni Totoy ang bato ng mutya ng buhawi na wala ng bisa mula sa kanyang bulsa. Pakiramdam niya kasama pa rin niya ang kanyang lolo. Di man niya kasing galing ang lolo niya, pero alam niyang masaya ito at natupad niya ang bilin nito sa kanya. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo.